Hi, ako si Kevin Katungal, 22 years old, kasalukuyang college student. Pinaka sa Bahrain. Lumaki ako doon for 3 years hanggang sa dinala ako ng dad ko sa Pilipinas. Hi, Ma. Yes, darling. Kamusta? Yung mom ko, hindi kasama sa dad ko. Kasi yung dad ko my first family. Nalaman ko siya at a very young age. Hanggang sa dinala ako ng mom ko sa Laguna, kung saan nakatira yung kapatid niya, yung tita ko. Doon lang ako lumaki for almost 17 years. Hi, on the way kami ngayon pa Laguna para daanan yung bahay na kinalakayan ko. Ayan. Right. Yay. Nung una, medyo okay. First few years, okay siguro. Hanggang sa, ayan, medyo naging komportable na yung mga tao sa akin. Sa may kanan, kaliwang bayan na yung bahay na tinuruan ko. Itong parang orange na may red. Oh. Ayun na yan, si Kuya. For 15 years, siya yung nagbebenta ng taho dito. Ayun, tandaan na pa ako. Nakakatawa. Tapos, ayun, ito. Dito ako lumaki for 15 years sa Laguna, Rosario. Hanggang nagsimula silang sigawan ako, magalit sa akin. Hanggang sa naging komportable sila magalit sa akin. Yung dumating yung pinsan ko na sasaktan ako, pinapahiya ako sa harapan ng kaibigan niya. Hindi ko alam bata lang ako nun . Hindi ko alam kung ano makukuha niya nun. Tinis ko siya for 3 years, 2 years. Kevin is the gentle giant. Um, strong-willed, strong-willed person siya, pero super fragile niya at the same time. He gets hurt easily, but then he forgives also. Personality-wise, he's kind of searching for his true identity. He's in that stage na parang, okay, I wanna be Kevin, you know, because all this while I've not been myself. When you found out about his past, what's the first thing you thought about? I thought he was broken, like a lot of people. I thought he was longing for something to make him the Kevin that he wants to be. Alam mo yun? What he's struggling, like really struggling right now. He doesn't have a father figure. He's having a hard time finding his true self. Kasi all the while, ang lagi niya kasama, puro babae. That's why he became emotional.
And now that he wants to be a manly Kevin that he ought to be, he needs a dad, a guy na whom he could look up to. Alam mo yun talaga yung struggle ni Kevin. Pagdating ng high school, sa napagandang araw, biglang tumawag yung asawa ng dad ko sa kanyang pamilya. Sasabing patay ng dad ko. Si Kevin nung namatay yung daddy niya, kasi very close sila talaga. Even though hindi ko siya nakita na ang reaction niya, pero kasi tinawagan niya ako, siya muna nakaalam na sabi niya, Ma'am, Father, Dad already passed away. So, ayun, parang na-feel ko din yung kalungkutan niya kasi nga, syempre wala na siyang matawag na dad. After that, nung talagang parang malungkot siya, naghahanap ng father life. So, After 2 years, bisita ko ulit si dad. Ayun yung puntod na. So, ayun. Ganun pa rin. Pinapabayaan pa rin ng mga kapatid ko sa sa first family niya. Ayun. Sakit lang. Kasi hindi naman kami pinabayaan kahit yung puntod naman lang, maayos man lang. Kaya wala naman ng oras Kasi taga dyan lang. Along the way lang, tapos namin. Sakit lang. Ayoko na. My name is Julian Ramos Montano. I'm 60 years old. I'm a counseling psychologist. Technically, right now, more of a marital counselor, since I deal a lot more with marital cases. However, I deal with issues of trauma, depression, anxiety also. So I was wondering if yung situation po ni Kevin, if you think that stems from depression or can lead in that direction. Kasi po yung pinagalingan po nung feeling dead, kung may ties po ba yun with depression, and if it does especially, what is depression na po ba? Yeah, obviously, what he went through could have affected also depression on him. Iba-ibang mga reaction niyan natin.
Yes, I think with him it would have been a bit more of leading towards depression, experiencing a bit of anxiety, and then leading towards depression. Mainly because he's a type of person who he is more of embracing rather than rejecting. So, parang kinaya niya yung sitwasyon no? Instead of running away from the situation. So, yung mga ganon usually, napapagod. No? Kasi kung tatakbo ka from the situation, Eventually. then yun bang, no, there's also problem with that. No? Kasi then yung anxiety mo, kasi hindi naman siya makakatakbo sa sitwasyon niya. He was living there, kaya inaano mo. Instead siya, parang kinaya niya no? Kinaya niya ngayon. So, more ano nun is nakakapagod and everything ganyan, and he was mentioning also yung helplessness, di ba? So that's another also very much related to depression. So if you say what is depression? Depression, yes. Depression technically is there's depression. When we say you're depressed, it could mean that you're a bit more seriously sad, a bit more than sad, di ba? Parang ganun sa ating slang, sa language na common day language natin. So we can say you're a bit depressed like that. Then there is what we call the clinical depression. So that one then becomes a psychological disorder already. You're clinically depressed. You have medication can help, therapy can help, and all these things, right? Yung kay Kevin naman, hindi naman tayo mabot doon sa clinical depression. Na-experience yung depression, na-feel niya na helpless siya for a certain period of time, na-feel niya hopeless, yung wala na to, ganito na, pero hindi niya, di ba, parang yan. So, that's depression, technically, experiencing hopelessness, helplessness, with then specific symptoms. So if yung kanina sabi natin na feeling then would loving bring him back to that feeling of being alive inside? You see, yung sinasabi niyang feeling dead, di ba? We kind of define, di ba, parang sinigurado natin kung anong definition nun. Ang intindi ko, at least from him, and I validated it also with him, is that yung feeling dead na sinasabi niya is that one of not being able to connect or not wanting to connect kasi nga of fear of, hey, are you going to accept me? I want to make sure. And since my experience says that 80% hindi mo ako tatanggapin, hindi na ako makikisama na, di ba? He ends up not connecting, not wanting to connect, di ba? Parang yun. So, yeah, obviously, then, so yun yung feeling dead niya, Parang, I'm alive but I'm dead kasi I can't really connect, with the people here who are alive and everything. So, yun, I think, as I suggested to him, if he focuses on that capacity of his to connect, to love, to value people, if he focuses on that, then he will be able to connect. Di ba? If he allows himself to continuously be drowned by fear, obviously mahihirapan siya. Obviously medyo mahirap tayo makaabot doon sa connection. Di ba? Parang yan. So, ang sinasuggest ko sa kanya, you focus on your capacity because you have that capacity. So, what do you think of the idea of immersing himself into the world of physical touch 2 years later? What do you think about this? What do you think of the idea of doing that activity? Yeah, I mean, it would be an interesting thing. Para kay Kevin, sa tingin ko, yun na nga. Focus on that. Your capacity to connect, to value, to love. That one there. Then you'll be able to, kasi also that one, you see,
with the 3 days, kung 3 days lang ang atin nandyan, your best bet there to get really the information or have an understanding of the situation. Kasi ultimately, ang gusto nyo maintindihan yung grave digger, di ba? Yung experience nila. Yung experience nilang and from outside, no? Someone coming in, makikita mo yan. Your biggest bet is if he is able to connect. So, what I'm telling, para ako kay Kevin, connect. Try to understand them. Danilo Lapus. Tapos pinanganak ako. Birthday ko November 6, Apo. 1958. Ilang taon na kayo ngayon? 57. 7. Pwede lang din nanay ko. Ilan na po, anak niya po? Dito, 4. Apat na. Dito. May dalawa pa ako sa Quiapo. Na pinupunta niya rin ang dito na. Dumadalaw dito? Pupunta sila rito. Hey, first time kong na-meet si Mang Danny. Tapos ayun, medyo, kung shy ako, mas shy siya kasi ayun, small talk lang eh. Tapos hindi pa siya masyadong makikipag-communicate. And so ayun, wala, nakakatuwa siya eh kasi sobrang mahal niya yung mga apo niya. And doon niya binubuhos yung love niya eh, ganun. Gives all the love sa mga apo niya. Nakakatuwa lang kasi so father figure, nakakamiss yung dad ko. So far okay naman si Mang Danny. Nung una medyo nakikipagbiran pero kasi medyo uncomfortable siya dahil may ibang tao nag-shoot ganyan. Ayan. So ito na, nag-text na si Mang Danny. Papapirma lang daw sila sa office. Sige. Shit, kinakabahan na ako. Day 1 mo ba? Ha? Day 1 mo? Oh, day 1. Shit. Ano yung kakagali ko sa files, biglang maghuhukay bigla. Oh my god. Kaya. That escalated quickly. Diba? Shit. Wait, paano tayo yun, guys? Okay na ako to. Baka naman ganyan kuya. Napabasag yung buhok na. Ano? Ayun, kanina nag-iisip din ako eh. Kung ba't ko napili ito. And parang hindi ko pa rin ma-experience sa ngayon eh. Hindi ko pa alam yung dapat kong hindi makuha rin sa ngayon. Pero naramdaman ko naman na meron. Pustiso. Pinto. Yor! Sako!
Kung isipin, madali lang naman. Kasi ano lang naman pagka bukas, Mm. kuha lang. Mm. Wala naman ako kasi first time ko. So, ano, Daliri sa kamay. Tsaka huwag nyo natatanggal yung medyas, yung damit lang, tsaka yung pantalon. So, ito. Yan. Yung medyas, huwag nyo na natatanggalan. Malilito kayo dyan kasi yung kahoy. Kala nyo ano, buto. Tayo nyo lang po. Tinanggal nyo kasi yung medyas. Sasabog yung mga buto. sabog yung buto. Nahirapan ako nung mga kaysa-isa pa. Tanggalin ko muna yung mga nasa ibabaw. Ano, pag hindi mo na kaya. Sige. Hindi, ayos. Sige, sige. Sige. Kunin mo na yung buto. Ito na yun, Ah, Nakakaw kang buto pero hindi yung totoong buto eh. Iba yung pakiramdam nun eh. Ay, isa-isa talaga to. dinadampot ko agad yan. Ano yan, Ganyan lang. Yan. Pakiramdam kayo. Kamusta? Hindi ko ma-explain eh. Parang yung ano eh, parang kakain ka ng balot na unang beses. Oo. Parang umaangat-angat yung sikmura mo. Oo. Ayun, madali lang talaga pero Sa loob mo. parang natataranta ako sa loob. Hindi ko alam kung puto ba yun. Mm. Mamaya kahoy pa rin sinasama ko. Mm. Ayaw mo naman may maiwan na buto sa labas. Mm. Parang ikaw pa rin yun, di ba? Mm. Kinuha mo, gano'n. Na, Ano yan, Kev? bungo. Bawal. Mangkok. Good evening. Mga 10 PM na, 10:35 mga. Dito ako tutulog. Yan. First time ko, medyo nakakatakot. Pero, sige, naantok na ako eh. Bye. Balik na ako school kasi may pasok. Tapos mamaya doon 2. Ano yung gagawin mamaya 2? Mag-ano, diba? Magbubukas ulit. And
medyo kinakabahan ulit ako. Shit. Nakatakot na ulit. So, ayun, out. May ano naman si Mang Danny, may trabaho na naman sa rin. Sinundan namin. So, ayun, medyo ano nga eh. Medyo yung katawan nung nasa nicho, medyo ano eh. Medyo ano pa. Hindi naman siya fresh pa, pero medyo may ano pa. May remains pa rin ng balat. Ganun. Parang, so ano, susuka na ako kanina. Titiis ko lang yun. Napapressure kasi ako nun, it's for relapse. It's parang, be pressure. So parang, nilakas ako ng loob. Tinis ko yung amoy ng bangkay. Tapos, ginawa ko, tapos niligpit ko sa sahang. Tagal pa nga ng ulo kasi yung ulo. Sabi daw ulo hanggang pa eh. Susiman sa ulo. So, isipin mo yung ulo, medyo ano pa. Moist pa yung... Sobra. Yeah. Moist pa yung... moist pa yung... Parang natuyo yung balat. Kasi parang... Rough. Ganun. Hindi. Isipin mo yung... Lagi ko sinasabi sa nila, yung texture niya parang... Isipin mo yung buffalo wings, diba? Kumakain ka ng ganun, diba? Yeah. Tapos isipin mo na binat siya sa araw. Sa konti. Isipin mo nag-dry up yung sauce. Okay. So pag ginawa kami yung bad, diba? Hi, ito, second day, hindi ako umuwi sa amin eh. Sobrang nakakatakot din sa yung second time. Medyo buo pa. So, parang libutan ako. So, parang nagkaka-visions ako pag pipikit ako. So, ayun. Stay muna ako dito kay Laris. Bukas na yung last day. So, ayun. Siguro may konting saya kasi salo-salo muna eh. Ayun, bilang ko sila ng bilang namin sila ng token like pang Noche Buena. Token namin. Pagtulong sa po namin. Sa paggawa na film namin. Ito, pang Noche Buena niyo po. Salamat. Marami Oo. Shit. Hindi ako pag goodbye kasi.
Bakit? Ba't ka nahiyak mag-goodbye? Wala, yung tono ng dad ko, hindi siya nag-goodbye. Oh. Para hindi ba siya mamiss ganun. Ayun lahat, pag umayos si mom ko, ganun. Kaibigan, pinsan, kahit sino. Parang ayaw mo pa siya mawala, ganun. Kasi hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam, yun na pala yung last goodbye mo, ganun. Ganun. Kumusta ba experience mo? Wala, nakakatawa. Tapos nakakatakot ganun, pero yung experience nakakatawa. Yung mga nangyari sa akin shit, mga may napatay, kalokohan, ayun. Parang yun yung ano yun. Feeling ko yun yung parang buto na kailangan ko lakasan yung loob para kunin siya sa labas ng nicho na ayun, pag nakuha ko na siya, nilagay ko sa labas ako, parang yun yung magpapamove on sa akin para makalimutan ko yung feel yun. Ayun, yun na lang yung inaantay ko sa buhay. Yung lakas ng loob para kunin yung alaala na yun, silagay ko sa para makalimutan ko. Na hindi ko na tinatago dito. Sa nicho ng buhay ko. Diba? That's... Ayun.